Hi mga KMK! Another day, another mini vlog! Today's ganap nga at dahil naglilinis nga kami ng mga cabinet dito sa bahay, ay samahan nyo kami at bibili kami ng storage box. At dahil nga marami-raming storage box ang kailangan namin, ay nag-canvas muna kami kung saan ba merong mura. Maan nga pala muna kami sa Bella Vita at meron kaming hinatid na documents. Ito nga kasama kong bata ay masandal talaga, tulog. Kakaalis nga lang namin ng bahay. Actually, kumakain pa nga yan ng baon niyang biskwit, nakatulog na nga lang. Medyo malayo naman ang bayan dito sa amin, sakto lang at nakatulog nga siya. Kaya ayan, pagdating namin dito, talagang hyper na hyper, nagtatatakbo pa at nakakita ng mga toys. Sabi ko nga, enjoy nyo lang paglalaro dyan at hindi nyo ako mabubudol. Kasi halos lahat ng laman ng cabinet namin puro laruan nila. Papakita ko sa inyo mga ka-MK kung ilang sako ba ng laruan yung mga naipon namin. Nga lang muna namin nilagay sa labas lahat ng mga laruan nila kasi nga naglilinis kami ng mga cabinet. Kasi naman, nakapaglinis kami ng wala sa oras dahil sa mga anay. Sayang naman yung cabinet na pinagawa ng tita ko. Ang mahal-mahal pa naman. Masisira lang ng dahil sa anay. Gawa namin, tinanggal muna namin lahat ng mga nakalagay sa loob at nilinis muna namin. Tapos nag-spray ng mga disinfectant para lang mamatay yung mga anay na nandun. Kailangan talaga every 6 months to 1 year nililinis yung mga cabinet na yon at saka ini-spray kasi sayang talaga yung cabinet. Hindi kasi biro ang pagpapagawa ng mga cabinet na yun. Pero ang nagastos halos lahat ni tita doon 150k. Ina yun kasama na ang labor. Pa doon yung mga pang maintenance kagaya ng varnish, pintura, sulignum. Kailangan talaga may maintenance siya. Hindi man ma-maintenance kailangan linisin pa rin to. Gagawin nga namin every 6 months i-check namin. Lilinisan na rin para sure na hindi na bumalik yung mga anay. Kagaya nga to ng mga gamit bumili na kami ng mga storage box. Hindi naman kasi at mga kumot, comforter ang mga nakalagay doon. Sayang kung aanayin lang. Ang gagawin namin, lahat ng mga gamit na nandun sa cabinet ilalagay namin sa storage box. At least hindi siya kainin ng anay. Madali na lang din tanggalin pag maglilinis nga kami every 6 months. Hindi kulang pa nga yung storage box na binili namin. Testingin lang namin kung kasya ba to dun sa mga cabinet. Meron naman na kaming 3 o 4 na storage box sa bahay, dadagdagan na lang namin to. Nandito na rin naman kami sa bayan, nag-canvas na rin kami ng e-bike para sa service ng mga bata sa school. Kasi nga sa sobrang mahal ng gasolina ngayon, sayang naman kung yung kotse lagi ang gagamitin pang hatid sundo. Muna kami sa Red Star nagtingin-tingin ng e-bike kung meron ba akong magugustuhan. Mga nagustuhan ko kaso ayoko ng kulay. Sabi ko kay kuya kung meron ba silang white or pink. Meron naman daw pero o-orderin pa daw to. Tinanong din ako ng tita ko kung kaya ko daw bang i-drive tong ganto. Sabi naman ng pinsan ko, madali lang daw at tuturuan nga niya ako. Okay na sa akin tong e-bike na to kasi complete package na siya. Meron na rin siyang kasamang mga trapal na pag umulan hindi ka mababasa. Ang mga batang to talagang sumakay na at hindi napigilan. Kami nga naming dinaanan nakaramdam kami ng gutom kaya dumaan muna kami dito sa Chowking para magmerienda, Bekenemen, Chowking, Char. Kahit nga ng panahon ngayon talagang masarap ang maghalo-halo at mag-milk tea kaya naman ito lang yung in-order namin. After nga namin kumain meron pa kami isang pinuntahan bilihan din ng e-bike. And wow, electric bicycle nga pala to. Mas maganda to kaysa doon sa una naming tiningnan. Kaso nga lang, medyo pricey talaga. Parang sasakyan na rin kasi talaga to kung tutuusin. Electric nga lang. Kaya ang tatanungin ko mga ka-MK, anong pipiliin nyo sa dalawa? Comment your suggestion below. O siya, hanggang dito na lang mga ka-MK. Thank you for watching. Kaya follow for more. Bye!